Tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Miss Malu, meron sana akong problemang isasangguni sa inyo. Sige, mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. Ang oras, 1:03 in the afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong ang lingkod. Ayan, life coach ng bayan, si Miss Malu Cervantes. At magkasama-sama na naman po kami. Kami at tayo ngayong linggo, every Sunday ho, no? 1 to 2 p.m. dito ho sa top rating show on its time slot. At pasasalamat ko sa inyong lahat ang ating programang Mag-usap Tayo, Miss Malu. Ito ho yung very first professional life coaching on air program for the masses. Ayan ho. At besides RHTV ho, pwede naman din ho kayong makinig at manood ng programa. Yes, we're live sa studio ng DZRH 666 sa ating AM band, no? Pero for those who are very techy at mas gusto nilang manood doon sa screen ng kanilang cellphone, two ways ho tayo. Pwede hong through FB, Facebook, o kaya naman ho YouTube. Ngayon, kung FB naman ho gusto nyo, FB live streaming tayo, pasok ko kayo dito. Facebook.com/DZRH News Television. Yan. Makikita nyo na ho ako. Yung aking favorite, sabi nga nila, will be napaka-happing dress daw to. Kasi panay mga flowers. At yung favorite ko pa naman, rose. Red rose. Ayan ho. So, Facebook.com /DZRH News Television. Now, doon ho naman sa mas type nila yung YouTube, doon sila nanonood sa YouTube, pwede din ho, live streaming ho tayo. Pasok ho kayo sa DZRH News Television .tv. Ayan, so YouTube, pasok kayo YouTube, tapos type nyo ho DZRH News Television .tv. At ang YouTube ho, hindi lang naman ho live streaming Pag natapos ang programa natin, i-upload na ho yan ni Ariel, my angel, Ariel Tabangay. Ayan, siya nga pala Ariel. Tinatanong ako ng ating listeners asan daw, kasi March 5 lang daw pa yung nandun, unless di pa nila nakita. So, iniintay nila, Ariel ha, yung ating March 12, tama ba? March 12, tsaka yung March 19, tsaka yung March 26. Ayan ho. Ayan, sinabi ko na ho. Okay. At doon naman ho, sa gusto nila TV. Pwede rin naman ho yun, no? Nasa cable ho tayo. Iba-iba nga lang ang ating providers. But, if your provider in Metro Manila is Signal, we are on channel 18. Yan ho. Now, if you're in Zambales, at ang provider nyo is Zambales Hills View Cable, we are on channel 40. Yan. At of course, yung tinatawag natin, the old reliable, ang mga kamag-anak ko sa abroad, pasok sila sa internet. Ayan, sa internet ho, live streaming din ho tayo. Pasok ko kayo sa www.dzrhnews.com
Pagpasok niyo ho doon, i-click niyo ang RHTV. It's the same thing that you will see. Alright? But of course, ang pinakagusto ng ating listeners, kasi immediate would be yung mag-text sa private hotline ko. Yan. Okay. And that's what I prefer also because I can immediately, scroll it up and down. Although, hindi ko lahat ma-mention sa TV sa TV, sa radio because kadami naman ho niyan. We have only 1 hour, no? At saka yung mga na-promise ko pa, nasasagutin ko on air. But before the week is over, masasagot ko na lahat ho kayo. So ito na ho, ang aking private hotline. It's 0919-873-1921. Ulitin ko ho, 0919-873-1921. Okay. So, Irene, sabi mo nakikinig ka. So, magandang hapon. Sabi niya, nakatutok na raw siya. Alright, nakatutok na raw siya doon sa ating programa, no? Okay. So, ang ano lang ho, I am not going to answer any calls. Puro texts ho lang, ano? Puro texts lang. Okay, it's 1:08 in the afternoon. Ito ay matagal ko nang pinag-iisipan. Hindi ko lang ho makadecide kung anong linggo kukukuhanin. Because madami pa ho talagang nauna, no? Just like everybody still nakakatanggap pa rin ako ng mga texts. So, tuwang-tuwa sila doon sa aking two episodes ng Aging Gracefully. And nakaano daw sila, yung mga medyo nandun na, okay, tuwang-tuwa sila at least alam daw na nila ngayon ang pagkakaiba ng tumatanda lang ng walang pinagkatandaan at aging gracefully. At yung mga bata pa, wala pa doon sa mga senior zone, kung tawagin nga, naku, natutuwa rin sila kasi pagdating daw nila doon, alam danaw nila, okay, anong gagawin nila para naman hindi mabuisit ang kanilang mga apo, ang kanilang mga anak, at bagko sila ay magustuhan pa lalo at sila ay kapaki-pakinabang na lalo. Oh, very good! I'm just so happy. So, ito, matagal na rin, paunti-unti ko talaga sinasagot base sa tinetext sa akin. But then I realized, okay, kailangan natin tong take a penny. Okay? So, this is when I decided that we will dissect it. Ano ba yung dissect? Hihimayin. Okay, hihimayin natin. Sabi ng lab ko, hihimayin natin. Okay, the idea of self-esteem. Sabihin, ang baba daw ng pagtingin nila sa sarili nila. Okay, ang baba naman daw ang pagpapahalaga nila sa sarili nila. Bakit daw ba ganun? Paano daw ba yung gagawin nila para naman magkaroon sila ng confidence? Para naman daw tumaas ang tingin nila sa sarili nila? Kasi marami daw silang problema, etc., etc. Okay, sige. So, lahat kayo, yung mga nag-text nito na sinabi kong, ini-schedule ko yan, ito na ho yun. At ang gagawin ko na hong ehemplo ay yung pinaka-latest na nagtanong sa akin. Hindi naman siya nagtatanong kung ano hindi naman ang problema niya low self-esteem. Pero gagawin ko ho ang kanyang ehemplo para lang magkaroon tayo ng tinatawag na basihan. Alright? Tapos ho, okay, ito yung pangalawa ho natin titik up. Sana nga ho magkaroon tayo ng panahon would be yung tinatawag natin na paano ba mag-make ng effective decisions, from the simple tatanggapin ko ho ba yung offer ng trabaho? Okay naman, alis na ho ba ako sa trabaho? Ako ho ba yung magre-resign at busit na ako? Ako ho inabubuli, yung mga ganyan. O kaya naman, Miss Malu, sabihin nga lang sa akin, diretsuhin niyo ako, papakasalan ko ba yung girlfriend ko or not? Naku ha, tinanong niyo ako para ako magpapakasal doon sa boyfriend niyo at saka sa girlfriend niyo, no? Okay. Excuse me. O kaya naman, okay ko ba pumunta sa abroad? Okay ba mag-abroad ako? Yan, ganyan. Excuse me. At yung sinasabing, okay bang hiwalayan ko na lang yung aking asawa? Yung mga ganyan. Sige. Sinabi ko naman ho sa inyo,
Hindi ho ako magdedesisyon sa buhay nyo at wag nyo hong bigyan sa akin yung responsibilidad na sabihin sa'yo na o okay ang buhay nyo o hindi. Okay? Dahil hindi naman ho ako ang may katawan eh. Ang papel ho ng life coach ay muni-muniin at himahimayin ang issue ninyo. Bigyan kayo ng paliwanag, bigyan kayo ng mga options, yung pwede ninyong gawin, pwedeng ganito, pwedeng ganyan, pwedeng ganito, at bigyan rin sa inyo ang pwedeng mangyari. Ang tawag doon consequences ng pipiliin nyo ito, or ito. But bottom line, huwag niyong gawin akong konsensya. Huwag niyong ipatong sa akin, sa aking mga balikat, ang desisyon na dapat niyong kukuhanin. Hindi ko ho papel yun, no? Okay? Tayo ho, miski naman ho counselor ang puntahan nyo, miski naman ho pastor, Hindi ba? Kung ayaw niyong sundin, dahil hindi nyo type yung binigay sa inyong advice, anong gagawin? Pagkatapos, just because sinabi ng pastor nyo, sinabi ng counselor nyo, sinabi ng psychiatrist nyo, hindi ba? Ang ibig sabihin, wala laking problema. Kasi hindi ho ganyan ang buhay, no? Ang buhay, may mga tinatawag tayong risk analysis, risk, sugal. Ina-analyze natin yung pinakamagandang solusyon na kukonti lang ang tinatawag natin negative effects. Pero ang bawat solusyon, merong reaksyon. Ayun ho, no? Okay, sige. It's 1:13 in the afternoon. Puntahan natin yung aking hindi naman paborito, yung tinatawag natin na area na napakarami ang nagpapakonsulta sa akin at pag tawag nito na pag-usapan natin lumiliwanag. For some people, hindi pa natatapos ang session namin, ang coaching session na napakaliwanag na. Meron namang iba, nakakatatlong session na, ha? Okay, hindi pa rin naliliwanagan. It's just to prove to you, iba-iba ang tao, no? Sige, fine. Ano ba? Okay, ano ba pagkakaiba? Tatlo ho yan, tatlong English terms. Tatlo. One is self-esteem. The other one is self-image. At yung isa is self-confidence. Okay? Iba-iba ho yan, pero magkakalapit. Unahin natin. Ano ba ang self-esteem? Ang tinatawag natin synonym. Synonyms means yung ibig sabihin din pero ibang word, no? Okay, self-esteem. Another term for self-esteem is self-worth. Okay? The other term is self-importance. Pero pare-pareho lang yan, iba-iba lang ho ang ginagamit na words, no? Ang ibig sabihin ho ng self-esteem, kung paano natin pahalagahan ang ating sarili. So, yun ang tinatawag. Anong tingin natin sa sarili natin? Tayo ba mahalaga? Dapat ba tayo pahalagahan ng kapwa natin? O ang tingin natin sa sarili natin wala tayong halaga, na walang kahalaga-halaga ang buhay natin? Ganyan yon. Iyan na naman ang self-image. Image is imahe. Ano ang tingin natin sa sarili natin? Medyo konektado kasi kung ang tingin natin sa sarili natin, wala tayong halaga, di ganun din yon. Pero self-esteem yon, pagpapahalaga yun Ang self-image, ano bang tingin natin sa sarili natin? Tayo ba magaling? Tayo ba pangit? Tayo ba maganda? Tayo ba kanais-nais? Tayo ba magaling? Yun, image. Alright. Now, self-confidence, okay, ay kumpiyansa sa ating abilidad. Kaya miski na ang tingin natin sa sarili natin, hindi tayo kagandahang lalaki o kagandahang babae, pero buo naman ang loob natin na kaya natin paibigin. Miski na si Miss Universe. Confidence o yung kumpiyansa ho sa sarili yon. Okay? So, di ba, related ho siya kasi pag tumaas ang iyong pagpapahalaga sa sarili, gaganda ho ang imahe nyo sa inyong sa sarili, sa tingin nyo sa sarili nyo, at tataas ho ang ating kumpiyansa. Okay? Sige ho. Pero focus tayo sa self-esteem, papahalaga sa sarili. Umpisahan natin ng symptoms. Tagalog natin love ko sa symptoms.
Simptomas. Wow! Okay, para tayo parang ano bang sintomas ng diabetes? Ayan, ano bang sintomas ng what? Ng buntis! Ng buntis ka! Okay, yung ganyan. Okay, simptomas. Okay, yung mga nakikita, yung simptomas. O, sige. Bibigyan ko kayo ng 8 simptomas. Pero hindi mo ho ibig sabihin na pag 1 or 2 of these, ganyan, na baka naman ho lang temporary, ano? Okay, don't be hard on yourself. Talking about that, ang unang simptomas na mababa ang pagpapahalaga natin sa sarili natin, or in English, simply low self-esteem. Ang pinakauna ay, mahirap Tagalogin, but we will try. Okay? That people with low self-esteem are very hard on themselves. Ang ibig sabihin, ba yun, pwedeng, sabihin na ng mamaya ako, they're hard on themselves. Ang ibig sabihin, sa ibang tao, mas lenient sila, mas meron silang compassion sa ibang tao, pero sa sarili nila parang they're hard on themselves. No, ang tingin nila sa sarili nila, masyadong strict. Yan, masyadong strict. In fact, they have difficulty, okay, accepting compliments. Ano ba yung compliment? Ito yung nahihirapan ba sila na tanggapin na sila napakakanais-nais na tao? A compliment, example na lang. Okay, sa English, meron tayong sinasabi na compliment. Oh, how are you? You look great. Tagalogin mo nga yung love ko. Okay, like wow, Malu, you look great. That's the English of that. Ano yung Tagalize nun? Okay. Pinapahirapan ko, love ko, naiiling eh. Okay, kung ari lang, nakita, wow, okay ka, ang ganda mo ngayon Alright, parang you look great. Yan, parang tuwan-tuwa na nakita ka dahil siguro maganda ang aura mo. Okay. Aba, okay, well, ang ayos mo Parang ang ganda ng aura mo di ba? Okay ka. Ganyan. That's a compliment. Now, kapag ang tao tama lang yung self-esteem, ngingiti lang yung sasabihin, talaga, salamat ganon. Pero a person with low self-esteem, alam niyo ba, you look great, positive, pero ito ang kanyang nasa sa isip. Okay? Ano kaya ibig sabihin niya? Okay? Ang ibig sabihin niya, I look bad before. Sinabi na nga, you look great. Ay, sa kanya sinasabi, ay, siguro dati mukha akong, in other words, before, hindi ako great. Ano kaya ibig sabihin niya yun? You are always second guessing. Napakahirap tanggapin na, ay, salamat. O kaya naman, gusto ko yung damit mo, bagay na bagay sa'yo. Iisipin niya, ito ba niloloko ako? Ang ibig sabihin, yung isa kong damit, yung damit ko kahapon, hindi bagay sa akin. Diba? Positibo na nga sinabi sa'yo. Ano pa, hindi mo matanggap yun. It's always kahapon, do I look great yesterday? Ang ibig sabihin, ngayon lang ako. Okay, ngayon lang ako napansin, etc. Okay. So, ang hirap, di ba? Ikaw naman ang kaibigan nito. Sabi, problema ka naman sasabi na nga ako na napakaganda sa'yo ganyan. Kasi nga, hindi nila talagang maatim na mahalaga sila. Ayan, okay? Medyo maraming problema, no? Okay. Bago tayo break, tatapusin ko na yung pangalawa. Pangalawang simptomas. Okay? They are unable to trust their own opinion. Yung bang meron silang opinion, kaya lang, sabi nila, yung bang opinion ko kanais-nais na opinion. Kaya nga sinasabi, own opinion. Tama ba kaya itong iniisip ko? Hindi mo sinasabi na ako lang ang tama? Hindi. Kumbaga, yung opinion na sabi nila, alam mo, magandang pamamaraan ito Kung wari ikaw naman naiiba opinion mo. Okay? Hindi mo i-share yung opinion na yun kasi you don't trust your own opinion. Sabihin mo, mababa lang ang pinag-aralan ko Malamang mali opinion ko. Excuse me, kaya nga opinion kanya-kanyang opinion. Okay? Sige, it's 1:21 in the afternoon. Babalik ko, wag kong kayo alis dyan kasi we have 8 simptomas. Nakakadalawang symptoms pa lang tayo kung ang isang tao ay may mababang pagpapahalaga sa sarili. So wag ko kayo alis dyan. Babalik ko si Miss Mona Cervantes, ang inyong life coach ng bayan.
Hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Pinagpipilian na ngayon kung sa Abu Dhabi ba o sa Dubai kaganapin Pals ang ka nasabi mo ang balita, maglaban lang sa www.tcrhnews.com. ng kalihim ang POEA Miss at Family OWA. ng mga sundalong Hapon matapos ang World War II. Detalye tungkol sa balitang yan ang mamayang alas 12 ng tanghali. ng Aurora. Bahagyang makulimlim Sa headlines ng MBC Network News, inform. Okay lang, Starbucks yan. Kahit matapunan ng tubig, isang pahid lang, agad balikin tabang sahig. Yan ang Star Wax, floor wax, waterproof na, di amoy gaas pa sa kintab. Sigurado ikaw ang star, kintab to the max, max Star Wax. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Mga balitang gagawa ng ingay sa buong araw hanggang sa mga social media. Pambansang balitaan sa Pangunahing Balita. Joe Taruk at Lakay Deo Macalma. Alas 7 ng umaga. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Babalik po si Miss Mal Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Okay, it's 1:23 in the afternoon. Okay, meron akong okay, sandali lang. Okay, ito, sabi niya, Dear Mama Lou, for info. Kulang ang araw pag di ka napanood sa TV. Wow, salamat naman. Mama Lou, ikaw ay kaaya-aya. Thank you so much. Kaaya-aya, no? Okay. So, hindi ko masyadong maintindihan to, iho, maimbag na. Okay. Roger, Tagalogin mo naman at hindi kita maintindihan, ha? Okay. So, nakikinig po kami ngayon dito sa Davao City. Henry po ito ng Davao. Hi, how are you, Henry? Okay, hindi ako makasigaw katulad ni Sherwin. Okay. Ayan. Okay. Ate, pwede ba ako makagreet lang dito sa North Cotabato ang Coho family at Hoxon family? Greetings from Ricky dito sa Tulunan. Salamat po. Ayan ha, Ricky ha. Okay, sige, patuloy na natin. Okay, so ito yung pangatlong simptomas na ang isang tao ay may mababang pagpapahalaga sa sarili. Always overthinking. Ano sabihin ng overthinking? Pag sasabihin niya, magandang gawin ito, magandang sabihin ito, hindi pa ginagawa, sasabihin na, kaya lang baka ganito baka, lahat na as simple as, alam mo, gusto kong kumain sa restaurant na to. Oh, di ba? Try natin. Kung hindi problema ang pagpapalaga sa sarili, sasabihin lang yan ganyan. Oh, friends, meron akong natikman dito sa restaurant na ito na okay, napakasarap na ganito, ganyan. Tapos, di sasabihin iba talaga, o sige, try natin. Pero kapag mababa yung pagpapalaga, ito sasabihin niya, meron ako natikman ito, kaya lang, baka hindi niya magustuhan O baka ako lang nagkakagusto kayo, bahala kayo. You know, ang dami pang mga ganun. That is what we call overthinking. Na palaging pag may sinabi ka, marami nang kinakasabi, baka hindi ako magustuhan, baka mapahiya ako, baka hindi nga maganyan, maraming baka. Yan. Okay.
Marami naman tinatamaan. Okay? Kasi para nating malaman, una muna, kung doktor, di ba, punta ka sa doktor, may problema ka, hindi ka naman sasabihin ng doktor, o ito reseta. Anong ginagawa? Tinatanong ka, di ba? Kasi tinitingnan yung mga simptomas kasi ang sakit ng tiyan can mean many kinds of illnesses, di ba? Kaya tinatanong ka. So ito yung mga simptomas na yan. Okay. O, pang-apat, afraid to take challenges. Afraid to take challenges, being worried you wouldn't overcome them. Ang ibig sabihin, takot, to go a challenge. Like medyo mahirap-hirap ng konti, takot sila. Bakit? Ang palagi na nilang isip, baka hindi kayanin. Paano mo malalaman na hindi mo kakayanin? Kung hindi mo itatry. Ano naman, kung mag-fail ka for the first time, temporary lang naman yun. Di sa susunod, baguhin mo yung strokes kamotis mo. Di sa susunod, mag-try ka. Di sa susunod, pag-isipan mo, di ba? Yung hindi pa mahirap yan eh. Ayoko niyan. Gigising ako ng maaga. Naku, mabigat. May gulay. Okay. Ganun yon, 'di ba? Sige. Panglima. Yung panglima nga natin ay frequent anxiety and emotional turmoil. Ang sabihin, frequent, madalas. Anxiety, yung pag-alala, anxiety, pag-alala, at emotional turmoil. Ay, sabihin ng emotional ng turmoil is conflict. Yung bang umiikot, turmoil. Yung bang yung bang umiikot ang okay, example ko lang will be every decision. Okay, every decision kay simple, kay complex, parang life and death situation na. Ay, sasabihin ko ba sa kaibigan ko na hindi ako makakapunta? Okay? Kasi masamang pakiramdam ko eh. O di ba? Hindi naman life and death situation yun. Sasabihin mo lang mas kaibigan mo. Okay? Okay? Na hindi ka pwede dahil sabihin mo, di ba sakit ang masamang pakiramdam mo? Pero for somebody who has low self-esteem, this is life and death situation. Okay? Talagang umiikot yung ano yan, like, sasabihin ko ba? Umiikot yung sikmura. Emotional turmoil. Emotional yata yun. Okay, fine. Sige. Yung bang, sasabihin ko ba yung totoo na masama pakiramdam ko? O ano kaya ako, mag-excuse kaya ako? Sasabihin ko, ayaw ng nanay ko eh. Okay. Ano kaya magandang sabihin, di ba? Kaiisip mo ng kaiisip yan, talagang naman na ano ka na naging na-anxious ka na. Bakit naman kaya sabihin ng katotohanan? Kasi hindi naman life and death situation yun eh. Ang life and death situation, sasabihin ko ba sa kaibigan ko na narinig ko yung asawa niya o sinabi ng asawa niya sa akin, gusto siyang hiwalayan. Okay? Walang kamalay-malay yung kaibigan ko. Medyo mahirap-hirap nga yun, no? Pero yung sasabihin lang naman na hindi ka makakasama, na pagpaliban na lang, na hindi ka sasama, that you're not feeling well, that's not a life and death situation. But somebody who has low self-esteem, that is a difficult decision. Alright? Okay. So, yung susunod natin, actually, hindi pala 8, 7 lang pala. Okay, kasi isa na sabi ko na eh. Yung they are hard on themselves, but they are lenient towards others. Mas mapagpatawad pa doon sa mga kasalanan ng ibang tao sa kanya, pero sarili niya hindi niya mapatawad. Yun ang ibig sabihin noon. Alright. Yung susunod dyan is being a workaholic. Ang ibig sabihin nun will be, hindi naman talaga siya masipag, pero okay, yun ang ginagamit niya para pagtakpan, okay, ang kanyang mababang pagpapahalaga sa sarili. Kasi nakikita niya, pag ako sobra ang pagkatrabaho, will be, siguro tatanggapin na ako, no? Siguro, tataas ng tingin nila sa akin. So, ginagamit nila yung trabaho nila to define themselves, no? So, miskin na nahihirapan sila, miskin na okay na, excellent na, sige pa rin. Kasi pinapahirapan nila yung sarili nila. Kasi sa tingin nila, habang sila nahihirapan, tumataas ang halaga nila. Hindi po. Iba po, no? Okay. So, yung susunod will be overachieving or underachieving. Ano ibig sabihin nun?
tama na maayos na You know, perfectionist pa, piniperfecto nila para walang masabi yung tao. Sinasabi na nga ng mga tao, ayos na yan, pare ko You know, kasi sa kanya, sa tingin sa sarili niya, parang, hindi para tumaas ang tingin niya sa sarili ko, okay, i-over ko, i-OOA ko. Yun naman is underachieving. Sabihin, hindi naman ako mahalaga so hindi na lang ako magta-try. Ganyan siya. Alright? So, yan ang mga simptomas. Ngayon, bago ko sasabihin kasi kung paano natin ma-i-increase ang ating self-esteem, simptomas muna, no? Ngayon, dapat nating malaman ang causes, ang mga pinagmumulan niyan kasi ang ating pamamaraan ay naka-anchor dun sa mga causes. Kung hindi mo alam kung saan nag-uumpisa yan, paano matitreat yan? Kamukha nung sa yung mga, yun nga simptomas mo, sa tunay ng doktor, paano nangyari yan? Saan nag-umpisa yan? Bago ka bigyan ng tamang gamot para magamot mo. No? Okay. So, causes. Most of these, ano ba yung most? Kadalasan ang issue ng low self-esteem ay nagmumula sa pagkabata. Nako. Okay. Kaya hindi ganyang kababaw yan. Malalim po yan. No? Kaya hindi ko yan tinetake up Kasi napakalalim niyan Gusto ko lang malaman saan nanggagaling ang mga tao pero wala akong magagawa. Kaya ang ginawa ko na lang would be isang portion ng ating programa nandiyan yan. No? So kasi kadalasan, most of the time, yung low self-esteem na yan nagmumula sa pagkabata. Okay, diyan nagmumula yan. Okay, ang pinagmulan niyan ay negative early experience from what we call significant people in our lives. Sabihin, negatibong experience. What is experience, love? Dinanas. Okay. Negatibong dinaanan at dinanas natin ng bata pa tayo sa nagaling sa mga taong importante sa atin. When you say significant people, ito yung mga taong pinapahalagahan natin. Ito yung mga taong tinitingala natin. Kaya lahat ng sabihin nila sa atin, may impact na malalim sa ating mga puso. Yan. Who are these significant people in our lives? Okay, they are our parents. Kasi yung mga magulang natin yung dinadamdam natin, kung ano yung mga naririnig natin sa kanila, ano pa, yung mga tiyahin, mga lolo at lola, teachers, teachers, mga kalaro natin, di ba? Yun na kaya nga pag mga, ang tinatawag sa atin, yung mga, what is this, yung may sinasabihan tayo, tinutukso, that's it. Yung tinutukso tayo ng mga ating mga kalaro, malaking epekto nun Kaya turuan niyo yung mga anak niyo na huwag magbubuli at manunukso dahil yung future ng mga kalaro nila ay naapektuhan. Anyway, okay. Ito ang mga mga pinagmumula ng negatibong karanasan natin habang tayo'y lumalaki na galing sa mga taong ating tinitingala at pinapahalagahan. Frequent punishment. Sabihin, madalas, unreasonable punishment. Napakaliit na bagay lang. Matinding pagpaparusa ang ibinibigay, ang nararamdaman natin. Okay? Nakalimutan natin mga magulang, Kung 2 years old, 3 years old, yung apo ko nga 3 years old Okay? 3 years old, hindi pa niya alam ang mga malalaking bagay. Kaya sasabihan, pag nagkamali, sabihin mo, ay naku, apo, masama yan Huwag mo nang gagawin. Hindi yung, ano ka ba? Napakasama mong bata. Okay? Hindi nga niya alam tapos paparusahan mo na ng kapag yung malupit. Yan. Pag madalas yan ang mangyayari. Frequent, unreasonable punishment. Ano pa yung pangalawang negatibo? Na naranasan natin, frequent neglect. Okay, kadalasang hindi inaasikaso. Okay, gutom na sasabihin ng nanay nagtotong eats pa kasi.
Magantay ka dyan. Nagugutom na yung anak mo. Ba't di mo muna pakanin? Bakit uunahin mo yung tong eats mo, ha? So, anong mensahe na binibigay mo sa bata? Mas importante pa yung tong eats kaysa sa akin. Nanay ko to, ha? Okay. So, okay, tingnan mo na lang dyan kung ano makakain dyan. Wala na nga makain yung bata, ginuguto mo, no? Tapos, hindi mo pinapaliguan. Okay, mga kaklase niya, sinasabi, ang baho-baho mo naman. Kasi 5 years old, siyempre kailangan pa naman niya ang tulong ng mga magulang. Frequent neglect. Asikasuhin nyo yung mga anak ninyo para lumaki siya na mataas ang pagpapahalaga sa sarili. Okay. And then, chronic abuse. Ito yung nakakalungkot. Chronic means madalas na abuse. Okay, pinag-usapan na natin ilang klaseng abuse. Yung pinakatalagang masama is physical, di ba? Kung gulpihin yung anak nyo, para kayo namamalo lang ng daga, ano? Okay. Sa bagay, meron tayong batas dyan, anti-violence against children and women, no? Okay, dapat kinukulong ang mga magulang na ganyan. Mga taong ganyan. Walang kalaban-laban ang mga bata, ginaganyan. Okay. Kung hindi naman physical, sexual. Ayan, ang mga, dapat talaga yan, death penalty yan, if you're gonna ask me, okay? Sinisira yung buhay ng mga batang musmos, no? Okay. Kung hindi man dalawang yan, o ano pa, verbal abuse, minumura nyo. Okay, mura. Lahat na masasakit, panlalait, okay, nasasabihin mo sa tao, napakabata niyan di ba? Okay, kung hindi naman verbal, emotional, tinatakot ninyo. Okay, mental, sinasabihan nyo siya na wala siyang halaga, ganyan. Maraming klase. Right? Chronic abuse. Lalaki ang mga bata, okay? Nang walang pagpapahalaga sa sarili, no? Okay. Now, another one would be harsh parental standards. Ito, okay? Ang sabihin nun will be yung mga standards natin, yung gusto naman natin mga yung ating pamantayan sa ating mga anak, napakahirap, napakataas na miski sino atang bata na pinakamarunong na sa balat ng lupa hindi maaabot. Okay? Kaya ang na-frustrate ang ating mga anak. Sasabihin mo, basta gusto ko ang grade mo sa lahat ng subjects mo, A. Okay, A means 95 and above. Nako naman okay. Wala naman yatang ganun. Ako may 95, ako may honors. Pero hindi palaging ganyan. Nagkakaroon naman din ako ng 80 at 75, no? Okay? Especially sa math. Tsaka sa science. Pahirapan yan. Kaya pa nakakuha ko ng 80 kasi bago ka maka-honor, dapat wala kang grade below 80. Hulaan nyo, pinakamababa ko, 80. Tama-tama lang. Talagang pinasa lang no? Okay, parang hindi mawala yung honor ko. Kinukuha ko na lang sa English. Diyan ako maayos. Okay? Ganon. So, napakahirap namang standard siya. Kaya ang gagawin ng anak niya, wala nang gagawin kung di magpakahirap na lang to get your approval. Diba? So, hindi na sila pumasa-pasa-pasa. Kaya sila, ang tingin na sa sarili nila, nung maabot nila ang standards ng kanilang nanay at tatay, they might as well not try. Ayan. Okay? Tapos, being bullied. Ayan. So, pag-ingatan natin, tiyakin natin yung anak natin, hindi binubuli. Siguro nga dahil, alam mo, ganito yung maliliit pa yung mga bata. Okay? Pag alam ko na medyo may nakagagalit na kasi nakikita ko naman yan, bakit anak? Okay, why? This particular boy, did this to me, etc. Naku, tumatag na sila. Si mami, talaga, kaya minsan din sa akin sinasabi dahil talaga sumusugod ako. Sinusugod ko yung teacher, tinatanong ko, sabi ko, do you know what happened? At sabi ka, at sinusugod ko yung mga magulang ng mga bata. Okay, sabi ka, don't ever do that to my son again, ha? So, pag yun, naririnig ng son ko, alam nila, nalalaban ko sila ng patayan. Okay? So, anong mensahe? Sabihin ng mensahe, hindi ako natatakot kung sino Poncio Pilato yung parents at teachers nila. Okay? So, dapat hindi sila ginaganon. So, if they're bullied most of the time, ganyan na mangyayari Sa States nga nagpapakamatay mga bata dahil hindi nakayanan. Diba? Okay. Okay. So, sana wag mangyari yun. Okay?
Now, being on the receiving end, sabihin, ano ba yung being on the receiving end? Sila ang pinagbubuntunan, okay, ng galit ng ibang tao. Sabihin, kuwari yung nanay, may samang loob sa tatay. Okay. Hindi maawa yung tatay. Anong gagawin? Pagbubuntanan yung anak niyang kamukha ng tatay. Yun. Okay naman, masama ang loob, kahit kanino man or whatever, ang pinagbubuntunan, okay, yung mga anak. Yan. Paglaki ng mga anak nyo, okay, kayo rin na magkakaroon ng problema. Pag mababa ang pagpapahalaga sa sarili niyan, puro problema ang idudulog sa'yo. Okay? Alright. So, tapusin ko na lang ito, tapos magbe-break tayo, no? Stress and despair. Yung sabihin, masyadong ma-stress ang buhay nila. Okay, masyado nang depressed sila. Kaya, yun yung epekto. At saka, lack of warmth. Okay, sabihin, yan nga, may nanay at tatay, pinapakain naman sila, hindi naman sila ginugulpi. Kaya lang, para bang hindi sila mahal? Walang lambing sila. Okay, puro sigaw, pero hindi naman sila ginugulpi. Yung ganon ba? Okay? Mga magulang, alam ko, marami ng tinatamaan, pero kailangan natin malaman ng katotohanan kasi kayo naman nagtatanong sa akin dito 'di ba? Bakit daw mababa pagpapahalaga sa sarili nila kaya ganon? Yan ang pinagmulan niyan. Okay? It's 1:42 in the afternoon. Magbe-break ulit si Miss Malu Cervantes at babalik ko tayo after a few minutes. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya, tanggaling Smart Dishwashing. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling Smart Dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. When you use Pride Barretta, put stain away formula. Goodbye ang tumit mancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw to. Ang dami ng malalabhan mo. Goodbye tumit mancha, hello Pride Barretta. Makisali sa mga kwentuhan, makisali sa mga tsikahan, makisali sa mga tumpukan. Alamin ang mga nagva-viral na ginagawa ng mga hinahangaang artista, mga trending na mga post na pinag-uusapan sa social media, mga eskandalong pilit na tinatago, ilalantad na, ilalabas na, live sa STL Showbiz Chismis Live. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, eksakto alas 12 ng tanghali, live sa DZRH News Television, Facebook Live, YouTube channel at DZRHnews.com. Kasama si RH43, si Rocky Showbiz Chismis Live. Kinakailangan magpiyansa after na mabigyan ka ng warrant of arrest. Kasi ang piyansa kasi, hindi yun bayad sa iyong freedom. Piyansa, ang ibig sabihin ng piyansa or in English, bail, ang ibig sabihin doon, guarantee mo yan. I-guarantee mo, magbayad ka sa court, pero yung bayad na yan, hindi mo naman i-bayad lang yun. Pwede mo makuha pagkatapos. Parang... Dito, mali. Okay. All right, it's 1:45 in the afternoon. Okay, ito yung ating mahalagang portion because most of our new listeners come from this last segment kasi paikot-ikot-ikot daw sila, okay, ng kanilang dial na naghahanap na kasi nabobore na sila sa pinakikinggan nila at natataon sa ating programa at ang nagugustuhan nila at marami daw sila natututunan at they stay and the following Sunday they wait for our program. So, kung kayo ho yun at ngayon yun lang na tsempuhan, yan. Ito ho mag-usap
tayo, Miss Malu. Ito ho ang kauna-unahang professional life coaching on-air program for the masses. Tinetext ho sa akin ang mga problema, ang mga sitwasyon, pinag-aaralan ko ho yan, pagkatapos binibigyan ko ho ng mga direksyon ng ang mga nagte-text sa akin, at nakakatulong ho sa mga problema ng buhay ho, life problems. Okay, ito ho si Miss Malu Cervantes, ang binigay ho sa akin pangalan na ating mga mahal na listeners ay ang life coach ng bayan. Kasi lahat daw ho ng mga problema ng bayan ay sa akin ho idinudulog. Okay. Sige. Right. So, yan ang mga pinagmumulan ng mga negatibong karanasan na habang tayo lumalaki at ito ay nauuwi sa mababang papagpahalaga sa sarili. Kasi sabi ng mga psychologists and researchers, pag pinagsama-sama mo daw, okay, nagkakaroon daw ng dalawang realities. Ito ang reality. Ang katotohanan sa kumbaga psychological realities ito nagiging parang totoo. Okay, sa ating buhay. Yung first ay tinatawag nilang self-paradigm. Ang sinasabi ng self-paradigm, how they view themselves as a result of how they were treated. Ang sabihin, paano ngayon, ano ang tingin nila sa pagkatao nila base sa mga naririnig nila, base sa pagtanggap nila ng kung anumang aksyon mula sa mga taong supposedly minamahal sila. Okay? So nagkakaroon, hindi ako karapat-dapat. Wala akong halaga. Wala akong silbing tao. Pangit ako. Yun, self-paradigm. Bakit mo naman nasabi? Kasi ganito yun ganito, ganun. Therefore, yun ang ibig sabihin nun. Okay? No, Pangalawang reality sa utak na sa buhay nila after self-paradigm, pagtingin sa sarili, pangalawa will be rules of engagement. Ang sabihin, ito yung pamamaraan na ginagamit nila para lang mag-cope. Ito yung strategies nila to cope with these things. Okay? Ang ibig sabihin will be kung ito ang tingin nila sa sarili nila, ganito sila magbe-behave, magre-react. Ganito ang kanilang mga pagkilos. Ayan, pag-iisip, pagkilos. O example, sabay ito yung example na sa akin dito, Bilby. Okay, ito yung isang ehemplo, common to. Wala siyang narinig habang lumalaki siya, babae ito. Wala siyang narinig habang lumalaki siya kung hindi sabihin ng parents niya, will be, naku ikaw, malayo ka sa ate mo, ang ate mo maganda, marunong, blah blah blah, lahat na. Ikaw, ganyan, ang pangit mo, ganito, ganyan. Hindi ka pumari sa ate mo, wala na raw siyang narinig kung hindi kumpara siya sa ate niya. Okay. So, ang self-paradigm niya will be, talagang mahina ako, talagang magaling lang sa amin ate ko. Ako, wala. Ganyan. So, yun ang self-paradigm niya. Ano ngayon ang kanyang rule of engagement? Tingin niya kasi ganito. Therefore, kung meron man ako opinion, kung meron man ako nararamdaman, kung meron naman akong gusto, hindi na ako masasalita. Bakit? Hindi mo na ako pakikinggan Kasi wala naman akong sinabi. Ang ate ko lang ang magaling sa amin O, di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Kaya, ayan, ang sinasabi ko, Okay. Ano ang epekto niyan sa buhay niya? Pag sa eskwelahan, miski na marunong siya, hindi siya magre-recite. Kasi, sasabi niya, baka pagtawanan lang ako. Nakatapos. Di mag-i-interview, magpapa-interview. Okay, pag sa interview, napakahina ng boses. Hindi ka matatanggap niyan. Di ba? Kasi sabi niya, hindi naman ako matatanggap Baka, yung isang babae nakita ko, kamukha siya ng ate ko, smart siya, hindi ako smart. Wala na ako, talo na ako. Ganon. Di ba? Effective na yan. Yung tinatawag na self-paradigm and rule of engagement. Okay. So, another example. Kapag na-experience niya to be ignored, okay? To be ignored by the opposite sex. Sabihin, hindi siya pinapansin. Kung siya babae, hindi siya pinapansin ng mga lalaki. Okay? Pero kung wari, may isang lalaki na mabait naman bata, gusto lang maging friend niya, yung maging friend lang, since nakasanayan niya na hindi siya pansinin ng mga lalaki, itong lalaking ito, nagpakita ng pagkakaibigan, na may mistake niya na yon, nako-confuse ngayon,
Napapagkamala niya na, ay, may gusto sa akin ito. Love to. 'Di ba? Hindi po love yun. Mabait lang yung tao. Gusto makipagkaibigan sa'yo. Kasi nga, nasanay na. Nasanay na. Okay? Na siya ignore. Kaya ganon. 'Di ba? So, delikado yan, ha? Delikado yan. Okay. Ayun ang sinasabi ko. Now, maraming pa ehemplo, pero wala na tayong panahon. So, pupunta na ako doon sa anong pamamaraan. Paano mai-improve ang self-esteem? Ito ang malaking challenge. At yung sasabihin ko sa inyo, hindi ibig sabihin, bukas, ayos na kayo. Alright. Okay, hamon. Ayan. Thank you, love ko. Thank you. Okay, malaking hamon ito, pero hindi imposible. Okay, tandaan ninyo, ang ugat ng mababang pagpapalaga sa sarili ay galing pa nung maliit kayo, yung lumalaki kayo. Kung ngayon, adult na kayo, at teenager na kayo, abay, ilang taon nang nangyari yon. Kaya malalim na po ang sugat, malalim. So, ang ibig sabihin, kailangan pumunta tayo dun sa ugat para ang ating pamamaraan, para ma-improve at para magbago ang takbo ng buhay natin. Sa malalim, it has to be slowly, slowly, marahan. It has to be methodical. Sabihin ng methodical, it will be step by step at saka scientific. Hindi ko pwede sabihin sa'yo, magmula ngayong araw maging positibo kayo. Para bang pwedeng gawin kagad yun, ano? So, minsan nga nasasabi ko, maging positibo. Hindi ko man sila binibigyan ng way para maging positibo. Di ba? Hindi ganun po yun, ha? Hindi ganun kasimple yun. O, sige. So, unang-una, ewan ko kung matatapos natin to, no? Kung hindi man, next week natin to, kasi napaka-importante natin, kasi it's 1:52. Okay. So, first step, sabi natin, step by step by step. Okay? Ang first step, kailangan natin umpisahan sa ugat. Dapat nating maintindihan ang human nature. Bakit tayo nagkakaganito? So, ang pamamaraan na gagamitin ko dyan ay sabihin sa inyo yung 5 basic needs to have a fulfilling life. Ang ibig sabihin, 5 pangangailangan ng bawat tao para yung kanilang mga emotional needs, yung pangangailangan nila ay makamtan. Okay? Yung 5 ito, kailangan. So, imagine niyo na lang, kung meron kayong pencil and paper, mag-drawing kayo ng triangle. Pyramid. Yan. Mag-draw kayo ng triangle. Right? Pyramid. Okay. Oh, may triangle na kayo. I-divide nyo yan ng 5. Okay? You divide it into 5 rows. No? 5. Nalagyan nyo ng linya hanggang pataas. Okay? Pababa, pataas. Parang spaghetti pababa at pataas. Ganyan. Alright. Okay. Yung pinakamababa, that is level 1. Yung susunod, level 2. Yung susunod, level 3. Yung susunod, level 4. At yung susunod, level 5. Okay? So, pataas tayo, pataas. Ang ibig sabihin, yung level 1 na pangangailangan, sasabihin ko kung ano yon, okay, mag-alala. So, ito lang yung prinsipyo, ito na yung konsepto. Para na kayo nag-seminar, ano? Okay, ito yung tinuturo ko sa aking seminar, okay? Yung pinakamababa is what we call lowest level needs. Kailangan itong lowest level na to, ma-satisfy. Ano ba yung love ko? Okay, mapunuan. Ayan. Kailangan itong lower level, yung level 1 needs, mapunuan. Kasi hindi ka makakagraduate sa level 2. Parang grade 1 yan. Pag bumaksak ka ng grade 1, hindi ka makakagrade 2. Okay, hindi maaabot yun. So, kailangan yung pinaka-basic level, mapunan ng tinatawag na adequate. Yung tama lang, hindi sobra-sobra, hindi kulang-kulang. Okay, tama lang. Para makapunta ka doon sa level 2 na pangangailangan at level 3 na pangangailangan, ganon. Ano bang level ang pagpapalaga sa sarili? Level 4. Okay. So, may haba-habang hamon yan, di ba? O, sige. Ito na. Pinakamababang level. Level 1. Pinaka-bottom, sa baba. Ito yung ating tinatawag na basic needs. Ano ba ang basic needs natin? Food. Okay. Pagkain, clothing, shelter. Okay.
Okay? So, kailangan, tama lang ang ating pagkain, dapat meron tayong bahay, hindi tayo lumilipana sa street. Hindi ka magkakaroon talaga ng papapaghala sa sarili kung nandyan ka lang. So, you need to have food, clothing, shelter. Pag yan naman meron, alright? Pwede napagtakpan na yan o pangalawa na. Okay? Sabihin, ano yung pangalawa? Security at safety. Sabihin, itong mga pangailangan ito, health, yung pangangatawan. Kasi bababa talaga ang iyong respeto sa sarili o pagpapahalaga kapag masasakitin ka at sasabihin mo kasi, wala na akong tinulong sa pamilya ko, puro na ako pabigat, wala akong ginawa kundi magkasakit. Diba? So, kailangan, health, safety, at employment. Sabihin, ikaw ay may nako-contribute. You can contribute. Meron ka namang may papamahagi at saka may saysay ka dahil naghahanap buhay ka, nakaka-share ka, o kaya naman may mali ka negosyo. Kung wala man, ikaw ay masipag sa bahay, nakakatulong ka. Ikaw ay may saysay. Ganyan. Level 2. Okay, level 2 yan. Safety and security. Kapag yan, maayos, then you go to level 3. Ang level 3, ang sabihin, belonging. Ito ba yung may family ka, may friends ka. Ganyan. Meron kang tinatawag na connection. You have relationships. Yan. Okay. Kapag ito naman, napuna na, then, second, yun naman ang pupunan mo. What is second? What is the next? Sorry, fourth. Okay? What is the fourth? Diyan napapasok yung self-esteem. Ito napapasok yung pagpapahalaga sa sarili kasi pang-apat na level yon. Dito napapasok yung kumpiyansa, confidence. Dito napapasok yung tinatawag na respeto sa sarili. Diba? At dito na pumapasok yung accomplishment. Meron ka maipagmamalaki na nagawa mo na sa buhay. Pang-apat na level. At yung pang-5, kung tawagin natin yan, ay self-actualization. Okay, medyo mataas-taas na to. Ang ibig lang sabihin dito will be marunong ka na magdesisyon ng tama, creative ka na, meron ka ng purpose sa buhay. Okay, meron ka ng mamatayog, na pangarap. Nangangarap ka na kasi, paano ka mangangarap na matayog? Ang pinaka-problema mo ngayon sa makukunin ng pagkain mo sa susunod. Di ba? So, pataas yan. Yun ang ibig sabihin yan. Alright? So, alam niyo na yun ngayon. Kailangan malaman natin, nasan ba kayo ngayon? Ang ibig sabihin ngayon ba, hindi pa ba napupunan ang first level? Mahihirapan kang, asikasuhin yung iyong pagpapahalaga sa sarili kasi ang pinaka-importante sa'yo ay, asikasuhin mo muna yung health mo. So, ang ibig sabihin, satisfy muna the lower level needs para maabot mo yung higher level needs. Since fourth level ang pagpapahalaga sa sarili, kailangan you work on your level 1, level 2, and level 3. Okay? So, paano natin gagawin yan? Ayan. Bibigyan ko kayo ng first 2 at kasi limang pamamaraan. Sorry it's 159 na eh. Kaya para lang hindi kayo mabitin, bigyan ko ng isa. Yung unang gagawin yung pamamaraan, napaka-basic, ay asikasuhin nyo ang kalusugan ninyo. Have a healthy lifestyle. Okay? Work on your appearance. Kumbaga, pag umaga naman, okay, pagkagising, magmumugman lamang kayo, magsuklay kayo ng buhok, maligo kayo para malinis kayo, para hindi lahat ng taong sa'yo, medyo talaga mahimahimatay. Hindi ba? Basic. Alright? Hindi ka aabot sa pagpapahalaga sa sarili. Kung hindi lang yung anong pagpapahalaga sa sarili yung sasabihin mo, magmumug ka lang, ayaw mong gawin, tamad ka. Hindi ba? Ay, do something naman. Kanyang kasimple yan. Basic level 1. Okay? Okay. So, yan ang gagawin natin. Ang unang gagawin natin. So, hindi ko sinasabing kailangan bagong baro ang palagi. Gusto ko lang malinis. Yan ang gagawin nyo muna.
trainingin nyo araw-araw yan. Para makita ng tao na ikaw, inaasikaso mo yung sarili mong katawan. Para naman, ikaw magkaroon ng respeto sa kapwa mo. Alright? O sige, medyo mabibitin talaga tayo kaya hindi ko na pagpapatuloy ko next week at pupunta tayo doon sa tinatawag kong how to make effective decisions. Ha? Alright, so it's 2:01 in the afternoon. Antabayanan ho yung magsumbong ba yun? Hindi. Magreklamo ka. Ayan, magreklamo ka kay Belgica. Ayan, I don't know his first name, okay? Si Greco Belgica, alright? Okay, now, bago magpaalam si Miss Malu Cervantes, alalahanin niyo lang ang aking private hotline. Okay, 0919-873-1921. At isipin niyo, okay, maraming problema ang mundong dakila. This is not a perfect world, but life can be beautiful. Alright? So maraming salamat, Rene. Alright, maraming salamat, Ariel. Okay, sige, tulungan mo ko, Ariel, ha? I-upload natin yung ating, at marami na akong natatanggap na, na pakikiusap. Okay, so, namamalam na po, si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, dito sa top rating show on its time slot, for the past 4 years. Mag-usap tayo, Miss Malu, at magandang hapon po sa inyong lahat. Hatid sa inyo ng new Downy perfume lasts even longer than fine fragrances on fabric. 5 pesos lang. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRA.